Ito ang GMA Regional TV News. Dito sa Pilipinas, patuloy pa rin ang hagupit ng masamang panahon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa Bungaw, Tawi-Tawi, mahigit 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Sarah, anong nangyari sa mga bahay nila? Rafi, nasira ang mga bahay nila dahil sa malalaking alon na dulot ng masamang panahon. Sa Barangay Tubig Taba, huli kampa ang halos sabay na pagbagsak ng 2 stilt house. Animoy mga domino na sumunod din ang iba pa. Ganyan din ang nangyari sa mga stilt house sa 3 iba pang bahay. Ayon sa Bungaw MDRRMO, 158 na bahay ang nasira sa buong bayan. 239 na pamilya ang sinagip at lumikas dahil dito. Kumusta naman kaya ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Marilao, Bulacan ngayong umaga? Alamin natin sa mainit na balita hatid ni Jamie Santos. Nandito pa rin po tayo sa bayan ng Marilao, sa lalawigan po ng Bulacan, kung saan nakakaranas pa rin po ng manakanakang mahina hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong pong araw. Kung makikita nyo po, baha pa rin po dito po sa kalsadang nasa aking likuran. Meron pong closed van o truck po ito na hindi pa po makausad patungo po dun sa dulo dahil po dun sa dulo mataas pa po yung baha. Bagaman humupa na po o bumaba na rin po yung level ng tubig sa ilog ng Marilao, pero dahil po may patuloy pa rin po ang pag-ulan at nakataas po ang orange rainfall warning sa bayan ng Marilao, pinapanatili pong nakaalerto ang mga residente sa banta muli po ng pag-apaw ng ilog ng Marilao. At yan po ang latest mula rito sa Marilao, Bulacan. Jamie Santos po para sa GMA Integrated News. Mala soulmate in Seoul, South Korea ang eksena ni Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Sa IG post ni Miguel, kita ang solo Valentine's trip niya last year sa Tower kung nasaan ang sikat na love locks. Dala nga doon ang padlock na may pangalang Miguelito for Miguel at Maria para kay Isabel. Kung nakasulat lang ang pangalan nila sa lock sa throwback video, magkasama na ngayon ang Isabel sa malaki drama moment. Sabay silang magkabit ng panibagong heart charm. Over tuloy sa kilig ang fans nila. Nakataas po ngayon ang orange heavy rainfall warning dito sa Metro Manila. Sa pinakabagong bulletin ng Pag-asa as of 11 a.m., nakataas din ang orange rainfall warning sa Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas at Rizal. Paalala ng Pag-asa, may banta pa rin ang pagbaha sa mga lugar na yan. Yellow rainfall warning naman sa Tarlac, Nueva Ecija at sa Laguna. Asahan din ang panakanakang malakas na ulan sa probinsya ng Quezon hanggang alas 2 ng hapon. Ito ang GMA Regional TV News. Pinasok na ng baha ang ilang bahay na malapit sa Pantal River dito sa Dagupan City. May ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. CJ? Standby na sir. Standby na. Baba na. Sa Barangay Pantal, Dagupan City, isa sa mga low-lying barangay na binabantayan ng lokal na pamahalaan dahil malapit ito sa Pantal River. Pinasok na ng baha ang bahay ni Cheryl Ramos na nasa gilid ng ilog. First time raw nilang mapasukan ng baha. Itinaas na ang ilan nilang gamit sa loob ng bahay dahil sa baha. Problema niya ngayon kung saan niya dadalhin ang kanyang 6 na anak kung tataas pa ang baha. Handa naman daw silang lumikas kung kinakailangan. Sa kabila ng pag-uulan, tuloy pa rin ang kanilang munting negosyo na pagbebenta ng pinya sa harap ng kanilang bahay. Ang ilang bangkero nangahas bumiyahe kahit pa malakas ang agos ng ilog. Tulad ni Tatay Al na nilimas muna ang naipong tubig ulan sa kanyang bangga bago maghatid ng pasahero. Ang ilang residente tinatanggal ang ilang basurang bumara sa kanal. Patuloy ang pag-iikot ng lokal na pamahalaan sa mga binabaang lugar sa Dagupan. Mahigpit na binabantayan ng Pantal River dahil dito dumidiretso ang mga tubig mula sa Sinukalan at Marusay River. Chris, sa mga oras na ito ay nararanasan ang panakanakang pag-ambon dito sa lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat CJ Turida ng GMA Regional TV.
Mga kapuso, isang leptospirosis sa mga sakit na nakukuha tuwing tag-ulan dulot ng paglusong sa baha. Kaya ang Department of Health may mga paalala para maiwasan yan. Payo ng DOH, iwasang lumangoy o lumusong sa maruming tubig o baha. Kung hindi may iwasan, gumamit ng protective equipment tulad ng gloves o bota. Maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon kung mababad sa kontaminadong tubig. Mga kapuso, panatilihin din ang kalinisan sa paligid at tamang pagtatapon ng basura para maiwasan ang lalo pang pagdumi ng tubig tuwing binabaha. Dahil sa pagulan, tumaas ang tubig sa isang ilog sa Laurel, Batangas. Abot bewang na baha naman ang naranasan sa ilang bahagi ng Cainta, Rizal. Balitang hatid ni Ian Cruz. Hanggang hita ang baha sa Barangay San Isidro dito sa Cainta, Rizal. Marami ang napilitang lumusong gaya ng estudyanteng ito na ipinasya ng maglakad dahil patuloy ang pagtaas ng tubig. Hindi na raw niya mahihintay ang naantalang sundo. Hanggang paalam po, tapos biglang naging tuhod, tapos ngayon hita, malapit na pong magbewang. Ang senior citizen naman na ito at kanyang kasama napilitang lumusong kahit pa kagagaling lang sa dialysis session sa Quezon City. Sanay na raw sila sa baha pero sana raw. Ano ba dapat gawin ng gobyerno dapat na ginagawa na nila noon pa? Yung flood control, ewan ko, wala naman nagagawa. Matagal na yun eh. Dahil sa walang tigil na ulan, naghahanda na ang mga residente sakaling mas tumaas pa ang tubig. Pagtataas hanggang dito, may sukatan kami eh. Ngayon na doon kami lilikas. Kasama sa nalubog ang gusali ng DepEd Calabarzon. Alauna ng hapon wala nang pasok ang gobyerno pero lagpas alas 4 na, mayroon pa ring nananatili sa mga gusali. Ayon sa Cainta MDRRMO hotline, nagbigay sila ng transportasyon kanina sa mga stranded na mga estudyante, guro at iba pang residente. Sa kahabaan ng Felix Avenue, masikip ang daloy ng trapiko. Sa mga gilid ng kalsada, marami kasi ang nakaparadang sasakyan na galing sa mga mabababang komunidad ng Cainta at katabing Pasig City. Sa Vista Verde Subdivision, marami ang napilitang lumusong sa baha. Ayon sa mga tao, hanggang bewang nila ang baha at tumataas pa. Ang iba, nagbangka na palabas ng komunidad. Hanggang baywang po. Hanggang baywang? So talagang kailangan na magbangka? Opo. Ang iba naman, handang magbayad ng 100 pesos sakay ng pedicab na hinihila ng dalawang lalaki sa baha. Wala na kasing tricycle na bumabiyahe. Kaya ito na lang, tsaka yung bangka. Ang iba, kasama pa sa mini pool na ginawang bangka ang mga fur babies para makalikas. Pati ang lumang bathtub, ginamit na rin na bangka para makapaghatid ng mga pauwi sa bahay. Apektado rin ang masamang panahon ng Laurel, Batangas. May mga pagkakataong hindi madaanan ng sasakyan ng spillway dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Daanan na sa kabila, kaso nga lang sira din. Sigurado, hindi mo makapalampas sa mga yan. Antayin na munang humupa para makadaan. Pero ang ilang residente, para lang makauwi, ay napilitang tumawid sa umapaw ng spillway. Medyo malakas ang agos, kaya naman. Pero kung sasakyan hindi kaya. May umapaw ding creek. Umagos din ang tubig na may halong lupa sa kalsada na lumikha ng konting baha. Pero bago pa man mangyari ito, nagsagawa na ng preemptive evacuation ang lokal na pamahalaan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit binabaha ngayon, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng piyesta sa Kawit, Cavite. Yan ay kahit hindi madaanan ng ilang kalsada roon. At may ulat on the spot si John Consulta. John? Roughly not possible sa maliliit na sasakyan ng ilang kalsada sa Kawit, Cavite. Tanging mga truck, bus at mataas pick-up ang nakalulusot sa tuhod hanggang bewang na baha. Kaya ang ilan sa mga kabayan natin walang magawa kundi lumusong sa baha. Sa Barangay Panamitan, umapaw na Rafi ang isang ilog na nagpalala ng sitwasyon. Ang ilan sa mga bahay rito ay pinasok na ng baha mula pa alas 4 na madaling araw kanina. Kaya ang kanilang mga gamit nakapatong na sa mas matataas na lugar. Sa gitna ng aming pag-iikot, Rafi, ay may nakasulubong kami ng isang drum and bugle band na tumugtog sa mga kababayan. Saktong piyesta raw kasi ng Kawit meeting ngayong araw. Sa gitna ng pagbaha at pagbuhos ng ulan, ay di raw sila papaawat na ipagdubang pa ito. At dito naman sa bahagi ng Noveleta, Cavite, Rafi, ay 600 na individual na ang iniligtas dito na sa gumawa ng preemptive evacuation
At ayon nga dito kay Mayor Baby Kristen Reyes, sinagawa nila itong preemptive evacuation, Rafi, dahil nga dito sa walang tigil na pag-ulan. No? Ang kanyang kaya sa nakalipas 2 araw, ay pagkatubas na raw ito ng 2 linggong pagbuhos ng ulan. Kaya patuloy sila naka-alerto at nakadabay sa posibleng sa tubig bahagi dito ng Cavite. Kaya muna latest meron sa Cavite si John Consulta ng GMA Integrated News. Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Ito ang GMA Regional TV News. Na ang baha sa ilang lugar sa Iloilo City kasunod ng naranasang pag-ulang dulot ng habagat. Sa Antique naman, 3 ang naiulat na nawawala. May ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Sara, sa kabila ng mas maayos ng panahon sa Iloilo City at iba pang bahagi ng Western Visayas, ay nakaanda pa rin ang Office of the Civil Defense 6 sa maaring epekto ng habagat. Sa sapa na ito sa Barangay Tagbak-Haro, makikita ang ilang metro na ang ibinaba ng level ng tubig kumpara kahapon. May pagkakataon rin na lumalabas na ang araw. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa level ng tubig sa mga coastal at flood-prone barangays. Naka-red alert status pa rin ang OCD6 at binabantayan ang 2 low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magpapalakas ng habagat. Sa pinakahuling tala ng OCD6, umabot na sa mahigit 37,000 pamilya na binubuo ng halos 132,000 na individual ang naapektuhan ng masamang lagay ng panahon. 2,023 na mga individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. 3 naman ang naiulat na missing sa probinsya ng Antique, 2 sa bayan ng Sebaste at 1 sa bayan ng Tobias Fournier. May mga naitala ring insidente ng pagkaludod sa Barangay Boulevard sa Molo at Barangay Tagbak sa Haro, Iloilo City. 179 na mga bahay naman ang napinsala. Ang mga apektado ay nabigyan na ng tulong ng OCD at DSWD-6. Sara, bukas balak ng OCD-6 na magpadala ng personnel sa probinsya ng Antique upang magsagawa ng inspeksyon at ma-assess ang maaari pang tulong na maibigay sa probinsya. Sara? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa Barangay Santa Lucia sa Pasig City, may ilang residenteng bumabalik na sa kanilang mga bahay kahit baha pa. Ang mainit na balita hatid ni Tina Panganiban Perez. Kung makikita ninyo sa aking likuran, merong mga tauhan ng Pasig City DRRMO na may tinutulak na parang bangka. May 2 residenteng nakasakay roon. Nirescue raw nila yung 2 kanina at ngayon ay ihahatid na nila pabalik sa kanilang bahay. Babalik yung mga residente kahit ganito pa kalalim yung tubig dito. Dito mga hanggang, makikita ninyo, hanggang tuhod ang tubig. Ito ay nasa Barangay Santa Lucia sa Pasig City. So patuloy po tayo magbabantay rito. Ako po si Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, bilang tulong sa mga naapektuhan ng hagupit ng habagat, namahagi na po ng relief goods at Kapuso Congee with Egg ang GMA Kapuso Foundation sa 300 pamilya na lumikas sa Barangay Marulas, Valenzuela. Kasunod yan ang pag-apaw ng Lamesa Dam na naging dahilan ng pagtaas ng tubig sa Tulyahan River. Nakapaghatid din tayo ng tulong sa 300 pamilya na nalubog sa baha sa Barangay Katipunan, Quezon City. Papunta na rin po ang team ng GMA Kapuso Foundation sa Balagtas, Bulacan at San Mateo, Rizal upang maghatid ng relief goods, katuwang ang NCR Command ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga nais magbigay ng tulong, maaaring magdeposito sa bank accounts ng Kapuso Foundation o magpadala po sa Cebuana Luilier. Pwede rin po online via GCash. Maging sa Shopee at sa Lazada Globe Rewards. Pati na rin po sa Metrobank Credit Card.